Ano po ba ang sinasabi ni Ginoong Versan Algera sa nalalapit na crush? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang babala na hindi mo dapat baliwalain. Ayon po kay Ginoong Versan Algera, siya po ang founder ng Black Swan Capitalist. Ang susunod na tunay na crush sa financial markets ay hindi po manggagaling kay Bitcoin o sa mga altcoins. Galing po ito sa stablecoins. Oo, tama po ang narinig ninyo mga ka-crypto. Ang assets na dapat ay steady, ang peg ay siyang posibleng mag-trigger ng systemic meltdown. Bakit po ba mahalaga ito para sa atin bilang mga XRP holders? Yan, mahalaga po ito dahil kung magkakaroon po ng shake ang liquidity backbone ng crypto markets, tatamaan po lahat, pati ang mga tokens na may solid fundamentals. Ngunit sa kabilang banda, may opportunity rin na pwede pong sumulpot. At yan, ang ating sunod na katanungan ay bakit mga stable coins ang siyang pinakadelikado? Ayon po kay Ginong Algera, ang mga stable coin tulad po ng USDT ay naging sobrang central sa markets. Sila po ang naging lifeblood ng liquidity. Pero ang problema, hindi po sila kasing steady ng tingin ng karamihan. Meron pong hidden risk, illiquid backing at manipis na transparency. Kung may konting loss of confidence, pwede pong mag-trigger ng massive redemption. At kapag nangyari ito, mahihila po pababa ang buong ecosystem. Ito po ang dahilan kung bakit ang crush na ito ay hindi po tulad ng mga nakikita natin sa mga altcoins. Mas malalim po ang ugat at mas malawak ang magiging epekto. Ngayon ay ano po ba ang pinakamahinang haligi ng crypto liquidity? Yan nga ba ay ang Tether or USDT? Kaya mag-focus po tayo sa Tether. Ito po ang pinakamalaking stablecoin sa mundo at ang backbone ng trading pairs. Pero ayon po sa data, lumalaki ang porsyento ng reserves nito na nakapark sa volatile na assets. May mga crypto loans, corporate bonds, at saka iba pang non-cash instruments. Kapag may panic, posible pong magkulang ang liquidity para i-maintain ang $1 peg. Mas lalo pong lumala ang usapin ng ibaba ng S&P Global and Stability Rating ng USDT sa pinakamababang tier. Ibig sabihin, kung may stress event, pwede pong mag-unpeg at mag-chain reaction sa buong industry. Ngayon ay paano naman po kakalat ang contagion sa buong financial system? Hindi po stand-alone ang stablecoins. Nakabaon po sila sa trading desk, DeFi protocols, leverage positions, at saka collateral structures. Kapag nagkaran ang Tether, magpupush po ito ng forced liquidations at magkakaroon po ng break ang peg. At susundan ng iba pang mga stable coins yan at dyan mag-uumpisa ang contagion. Pero hindi lamang po crypto ang tatamaan. May mga US Treasury bills, corporate debt at saka short-term notes na hawak ng Tether. Kaya kapag nagsimulang magbenta ng assets ang mga issuer, pwede pong magkaroon ng stress sa traditional markets. Ito po ang dahilan kung bakit sinasabing mas malala pa ito kaysa sa mga Bitcoin crashes. Ngayon ay bakit po ba mas malala ito kaysa sa Bitcoin volatility? Kapag ang mga altcoin ang siyang nag-crash, ang specific sector lang ang tatamaan. Kapag stablecoin ang bumagsak, buong market ang siyang luluhod. Dahil lahat po ng liquidity routes, lending pools at saka arbitrage structures ay nakaangkla sa kanila. Kaya kapag nagka-fail or nagkaroon po ng failure,
mag-freeze ang liquidity. Maliban po dyan ay mag-i-spike ang volatility globally. Ang derivatives at saka leverage positions ay pwede pong ma-wipe out. At ang pinaka-worst case scenario ay maapektuhan po pati ang mga traditional markets dahil intertwined na ang assets or meron po silang mga connection. Kaya ito ang sinasabi ni Ginong Algera na the next real crash ay hindi po gradual kundi structural. Hindi lamang po speculative tokens ang tatamaan kundi ang buong financial foundation. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga XRP holders? Sa unang tingin ay mukhang bad news dahil ang liquidity crunch ibig sabihin ay magkakaroon ng volatile market behavior. Pero para po sa XRP community, may dalawang sides po ito. Una ay ang short-term volatility. Ikalawa ay ang malaking long-term opportunity. Kapag nanghina po ang tiwala sa unstable na stablecoins, lilipat ang mga investors sa mas transparent na assets. At dito po papasok ang narrative ng XRP bilang bridge asset. Yan, bridge asset na transparent, efficient at hindi po umiikot sa opaque reserves. Kaya kung nakaposisyon ka ng tama, maaaring maging pabor ang turbulence sa mga strategic XRP holders. Ngayon ay paano naman po maghanda? Ayan, monitoring at mitigation strategies. Kung gusto mong makasurvive sa unstable markets, kailangan mo ng tamang tools at tamang mindset. Una, obserbahan ang reserve disclosures ng malalaking stable coins. Pangalawa, bantayan ang on-chain flows. Pangatlo, huwag pong iasa sa iisang stablecoin ang iyong liquidity. Ang diversification ang siyang magliligtas sa iyo. Kailangan ding hindi mo baliwalain ang mga regulatory updates dahil ang bawat report, downgrade at saka audit result pwede pong magsimula ng chain reaction. Para sa mga naghihintay ng perfect entry point kay XRP, ito na po ang panahon na dapat po nating bantayan ng mabuti ang market behavior. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Yan, sinabi po ni Ginong Versan Algera na ang mga stablecoins ay structural, hindi po speculative assets. Kapag bumagsak po ang structure, magkakaroon po ng reset ang buong system. Hindi po ito simpleng correction. Ito ay paradigm shift. Kaya para po sa atin bilang mga XRP holders, kailangan po natin na maging alerto, maging flexible, at saka maging strategic. Ang market po ay papasok na sa panibagong era kung saan trust at liquidity ang siyang magiging tunay na sukatan ng stability. Kaya ang tanong, handa ka ba? O mauna kang tamaan ng shockwave bago mo pa makita ang opportunity? Ikaw lamang po ang makakasagot niyan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.